Yon, welcome back sa ating YouTube channel, Ronde TV mo. Yun ang lookout bulletin laban kay Mayor Let's Go. Dahil maari daw itong tumakas sa ating bansa. Dahil nga, naisampa na yung kaso na human trafficking in person sa Department of Justice laban kay Mayor Let's Go at iba pa. Sa tingin ko lang din tatakas talaga itong si Mayor Let's Go sa ating bansa. Hindi ito magpapalitis, hindi ito magpapakulong dito sa ating bansa itong si Mayor Let's Go. Dahil wala naman itong dugong Pinoy. Purong inchik ito mga kababayan at inamin na noon nitong abogado ni Mayor Let's Go na si Attorney Stephen David nung na-interview nga ito ni Sir Ted Filon. Sinabi nitong abogado ni Mayor Let's Go na itong mga inchik na ito ay takot sa kaso. Ngayon may kaso na itong si Mayor Let's Go, ibig sabihin tatakas ito. Hindi ito magpapalitis, hindi ito magpapakulong. Kaya dapat bantayan itong si Mayor Let's Go. Bantayan din itong abogado ni Mayor Let's Go na si Attorney Stephen David. Makipagsabuatan yan mga kababayan. Dahil nga ayon sa ating mga kababayan na nagkukomento andyan sa comment section na ang talent fee daw ni Attorney Stephen David ay baka milyon daw mga kababayan. Kaya puro todo depensa itong si Attorney Stephen David sa kanyang kliyente na halatang halata naman at kitang-kita natin na talagang napakasinungaling. Yun ang sa tingin ninyo mga kababayan, tatakas ba itong si Mayor Let's Go mananatili dito sa ating bansa para litisin? Yun ang kayo na lang yung bahalang umusga. Ito na, sabay-sabay na natin itong panoorin. Alpo sa pagkakadawit sa iligal na operasyon ng Pogo, tuluyan ang sinampahan sa Department of Justice ng reklamong human trafficking. Itong suspendidong alkalde ng Banban Tarlac na si Alice Guo at 13 iba pa. At hindi lang yan Alex, dahil posibleng may kasunod pang mga isasampang kaso laban dito kay Guo. Pero habang sa ngayon naman, kinakasana ng Department of Justice yung lookout bulletin laban pa rin sa suspendidong alkalde. At Ali, sa harap nito, kumpiyansa naman ang kampo ng suspendidong alkalde na kulang ang mga ebidensyang hawak ng otoridad para umusad ang kasong ito. Kunin natin ang live report ni Moira Encina Cruz. Moira. Alex, Ali, formal lang inireklamo sa DOJ si suspended Mayor Alice Guo at 13 iba pang katao kaugnay sa illegal na operasyon ng Pogo sa kanilang lugar. Reklamong qualified trafficking in persons ang inihain sa DOJ ng PNP-CIDG at ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO laban kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at 13 iba pang individual. Kaugnay ito sa sinasabing pagkakasangkot ng alkalde sa mga operasyon ng Pogo sa Banban na sinalakay noong Marso ng mga otoridad. Si Guo ay sinasabing dating incorporator ng Baofu Compound sa Banban kung saan matatagpuan ang Zone Yuan Technology at kung saan nasagip ang mga biktima na sinasabing pinwersa at tinakot na magtrabaho. Tiwala ang Interagency Task Force na may matibay na mga ebidensya na nagsabuatan ang mayor at ang pang-respondents para makagawa ng human trafficking sa Pogo Hub. Ito isang piece of evidence, ngunit multiple pieces of evidence to na pwede magsama-sama at makonsider na circumstantial evidence upang maipakita na may probable cause upang ma-charge sila. Kabilang din sa inireklamo ng PAOK at CIDG ang dating hepe ng Technology and Livelihood Resource Center at Pork Barrel Scam convict na si Dennis Cunanan na inugnay sa isa sa mga Pogo sa Banban. In the case build-up, we discovered that the Zone Yuan operation actually started with one corporation, which is Baofu, and then another corporation was created. And all these three corporations, we believe that they are part of the grand conspiracy to commit labor trafficking. And in one of the corporations, we found a document wherein the name of Mr. Dennis Cunanan appeared. Tiniyak ni Justice Undersecretary Nicolas T. na bibigyan ng pagkakataon si Guo na sagutin ang reklamo sa DOJ at magiging patas ang mga piskal ng kagawaran sa pagdinig nito. Wala pa to sa korte, dadaan pa ito sa proseso at ayaw naman namin pangunahan ang mga prosecutors na independently magko-conduct ng preliminary investigation.
Sinabi pa ni T na maaaring susunod na linggo ay ilabasan ng DOJ ang Immigration Lookout Bulletin Order laban kina Guo para lang masiguro na mabantayan ang pag-alis ito sa bansa. Hopefully, no, hindi naman siya lilipad dahil siya mismo at yung kanyang mga representatives nagsasabi na nais siyang harapin ang mga alegasyon laban sa kanya. At bukod doon, no, si Mayor Guo, isa siyang public official, hindi naman siya basta-basta makabiyahe na wala siyang travel authority. Samantala, iginit ang kampo ni Guo na hindi sapat ang pagkakaroon ng koneksyon sa kumpanya o individual para madiin sa kasong human trafficking. Naindigan din ng alkalde na wala siyang kaugnayan sa Zunyuan Technology o sa Aliman Pogo firm sa bansa. Inihag naman ni PAOK Executive Director Gilbert Cruz na humingi na rin ng tulong sa kanila ang ilang LGUs dahil sa mga hinihinalang illegal Pogo operations sa kanilang mga lugar. Ibang mga local government units natin nagpuntahan na sa amin and then tumawag na sa amin and they're seeking the help of yung Interagency Task Force, yung PAOK, para tulungan sila to identify yung mga areas kasi may mga suspected illegal Pogo hubs silang sinasabi. Siniguro rin ng pambansang pulisya na pinaigting na rin nila ang kanilang pagkipagtulungan sa PAOK para labanan ang illegal Pogos. We are committed to continue collaborating with other law enforcement agencies to run after those Pogos illegally operating within our country po. Alex, kinumpirma ng PAOK at CIDG na masusundan pa o nagpapatuloy pa ang kanilang case build-up laban na kina Guo para sa iba pang reklamo laban dito. Gayamang kumpiyansa ang panig ng alkalde na kulang ang mga ebidensya na hawak ng mga otoridad para nga ito mahabol sa kasong human trafficking. Alex? Okay, Moira, linawin natin, no? Sinabi ba ng DOJ, PAOK at the same time ng CIDG na ang human trafficking ay hindi naman mga Pilipino lang, no? Ang kanilang mga kinuha para dyan sa trabaho na yon. Pwede rin mga banyaga, ganun ba? Oo, tama. Dahil nga may mga biktima na nasagip doon sa Pogo sa Banban at sinasabi nga na mga inintimidate ito, pinuwersa, tinakot. Ito nga yung naging ugat para sampahan sila ng human trafficking dito sa DOJ. Oo, pagkakaalam ng taong bayan, kapag human trafficking ang inirereklamo sa iyo, ikaw ay meron parang, ano bang tawag doon? Kapag ikaw ay merong pinapalabas na manggagawa abroad, parang recruitment agency. Para bang sinasabi ng PAOK na may ganong recruitment agency si Mayor Guo? Ang particular na sinasabi nila yung forced labor trafficking, yung nangyayari dito sa Pogo, sa Banban. Kaya ang isinampas sa kanila itong qualified persons in trafficking. Okay. Yan yung isa sa mga kaso na naisampa na sa Department of Justice, ito yung human trafficking laban kay Mayor Alice Guo at iba pa. Abangan lang natin kung ano pa ba yung iba pang mga kaso na kakaharapin nitong si Mayor Alice Guo at yung nabalitaan natin mga kababayan na mayroong isang inchik na nakalagay daw sa safe house ngayon ni Mayor Alice Guo dyan sa Makati at nasa panganib daw yung buhay. Ito yung napanood natin mamaya-maya gagawan din natin ng reaction video yan na nanganib daw napapatayin itong isang inchik din na nakautang may utang kay Mayor Alice Guo dahil nga sa sugal. At ngayon nga parang pinatutubos ni Mayor Alice Guo sa kanyang pamilya, tapos pag hindi daw ito matubos mga kababayan ay maaring patayin ito. Kung ito may katotohanan ito yung nagmula kay Dr. Tuto Kausing dating abogado din ito. Si Dr. Tuto Kausing, yun yung narinig natin, napanood natin na balita mula sa kanyang YouTube channel. Kaya talagang napakadelikadong tao nitong si Mayor Alice Guo. Parang may narinig din tayo na nagbanta ito sa mga vlogger na mag-ingat daw itong mga vlogger dahil babalikan ni Mayor Alice Guo pagkatapos malusutan yung kanyang lahat ng kaso. Babalikan daw tayo mga vlogger. Kaya mag-ingat din tayo. Hindi naman tayo natatakot pero dapat
mag-ingat din. Di naman siguro masamang mag-ingat mga kababayan. Yun ang nga, dito lang muna at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout kay Ma'am Virgie Religious ng Pulilan, Bulacan. Shoutout kay sino ba ito? Marvin Mobilia. Shoutout ha. Marvin Mobilia. Shoutout kay Marlon. Shoutout kay Jiri Garcia. Shoutout na rin kay Ma'am Joyce ng Japan. Romeo Senior Magnayi. Shoutout. Shoutout rin kay Raul Balisario. Shoutout kay Jitro T. Shoutout kay Singo. Shoutout kay Teodoro Paz. Shoutout kay Raimundo Lopez. Shoutout kay Lorna Lapos. At kay Teodoro. Tapos na Teodoro Paz. Shoutout na rin kay maraming komento si Teodoro Paz. Maraming salamat sa inyong komento. Shoutout na rin kay Sirak Kahiminis at Lixie rin. Yun ang arahan, dito lang muna at once again. This is Ronde TV mo. Ingat yung lahat. God bless bawat isa sa atin.